Kilala natin si Ivana Alawi bilang isa sa pinakamalaking artista at YouTube influencer ngayon sa Pilipinas. Sa video na ito, susundan natin ang kanyang buhay mula pagkabata hanggang sa tuktok ng katanyagan. Kung mahilig kayo sa ganitong kwento ng inspirasyon, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating munting channel. Tara, simulan na natin. Si Ivana Alawi ay ipinanganak noong Disyembre 25, 1976 sa Pilipinas. Ngunit lumaki sa Bahrain kasama ang kanyang mga magulang at tatlong kapatid sina Amira, Hashim, at si baby sister na si Mona. The youngest in the family, lumaki si Ivana sa marangyang buhay sa Bahrain. Magarbo ang tahanan nila at paanoorin sa isang vlog na ipinakita niya ang mga arko at gusali sa dating pamilya. Ngunit nagbago ang takbo ng buhay nang naghiwalay ang kanyang mga magulang noong 2003. Kaya noong bata pa si Ivana, umuwi na sa Pilipinas ang ina nilang si Fatima kasama ang bunsong kapatid na si Mona. Noong 2006, sumama sina Ivana, Amira at Hashim sa Pilipinas para manirahan sa kanilang ina. Sa Pilipinas na siya nag-aral ng high school matapos makapasok sa isang British school noong kabataan niya sa Bahrain. Habang lumalaki, mahilig si Ivana sa iba't ibang sports at aktibidad, matulin siyang lumangoy. Nakakasakay ng mabuti sa kabayo at sanay sa Muay Thai at boxing bilang libangan. Ngunit seryoso rin siya sa pag-aaral. Kinuha niya ang kursong Culinary Arts sa kolehiyo at kalaunan ay nag-aral ng fashion marketing sa Enderun Colleges noong 2017. Dito natin makikita ang maselan na beginnings ni Ivana. Isang batang may pangarap na mahusay sa academics, biniyayaan ng ganda at talino, at handang magtrabaho para makamit ang mga pangarap niya. Bilang dalaga, pangarap ni Ivana na pasukin ang showbiz, pero hindi naging madali ang daan nito. Nagsimula siyang mag-artista noong 2011 gamit ang screen name na Marielle Ray at nakapasok bilang supporting role sa GMA7 sa teen series na Twin Hearts. Noong nagsimula pa lang siya, marami ng auditions ang sinalihan niya sa ABS-CBN at GMA. Sinubukan niyang maging isa sa mga Star Magic trainees ng ABS-CBN pero hindi siya napili. Gumawa rin siya ng pagsubok sa Pinoy Big Brother noong 2015, subalit hindi rin siya nakapasok sa final lineup. Habang sinusundan ang mga pangarap sa pag-aartista, naging modelo muna si Ivana at umarte bilang extra sa ilang teleserye para kumita at matuto. Kumakanta siya sa mga auditions, kumukuha ng mga sa promo spot ng company, at sa bawat pagkabigo, hindi siya nawalan ng pag-asa. Patuloy siyang nagpursige, nag-o-overcome sa rejection, at nanatiling determinado sa landas ng showbiz. Dumaan ang taon, dinala si Ivana sa isang malaking stage ng oportunidad, ang Starstruck Season 6 ng GMA7. Dito lumahok siya bilang si Mariam Al-Alawi hanggang top 28 siya na dreamer ng talent search. Bagamat hindi siya pinalad sa second elimination, simula rito tumibay ang kanyang karera sa pag-arte. Nanatili siyang kapuso artist noong 2016 at nagkaroon ng ilang maliit na papel sa GMA shows. Nakita siya bilang Batang Lourdes sa episode na Ang Lolo Kong Prosti at bilang si Casey sa The Rape Video Scandal sa anthology na Magpakailanman. Naging supporting cast din siya sa mga seryeng One Happy Love Story at Once Again. Habang nag-aartista, itinuloy din niyang pag-aaral ang hilig sa fashion. Nag-break muna siya noong 2017 para ipursige ang kursong fashion at ihanda ang sarili sa mas matitinding proyekto. Noong 2018 ay lumipat si Ivana sa ABS-CBN sa ilalim ng Star Magic at naging opisyal na kapamilya artist. Ginamit na niya ang screen name na Ivana Alawi sa panahong ito. Unang proyekto niya bilang bagong kapamilya ay bilang supporting character na si Rina sa hapon drama na Precious Hearts Romances Presents Araw-Gabi. Pagkatapos nitong serye, nabigyan siya ng mas malaking papel. Gumanap siya bilang si Amor Madonna sa primetime serye ng ABS-CBN na FPJs Ang Probinsyano noong Oktubre 2018. Dahil sa impact ng kanyang pagganap, naimbitahan siya sa mas matinding proyekto. Napasama siya sa cast ng Sino ang May Sala? Mea Culpa, kasama sina Jody Santa Maria at Bella Padilla, kung saan ginampanan niya si Lolita Del Rio. Hindi lang sa television sumikat si Ivana, pinasok na rin niya ang pelikula. Noong 2019, bahagi siya ng romance drama na Open ng T-Rex at Black Sheep Productions. Nagkaroon din siya ng cameo sa Metro Manila Film Festival entry na Tripol Trobol. Huli Ka Balbon, bida sina Coco Martin,
Ai de las Alas, Jeneline Mercado, noong 2019. Sa bawat hakbang, nakita natin si Ivana na unti-unting umaakyat mula supporting roles patungong bida. Habang umuunlad ang kanyang acting career, hindi rin nagpahuli si Ivana sa digital world. Noong Agosto 28, 2019, inilunsad niya ang kanyang sariling YouTube channel habang abala sa Sino ang May Sala. Sa loob lamang ng 2 buwan, umabot na agad siya ng 1 milyong subscribers na mabilis ang pagtubo. Hindi na sorpresa na halos lahat ng mga video niya ay may milyon-milyong views. Ilan sa mga viral na content niya ay ang mga malalapit sa kanyang pamilya at personal na buhay. Halimbawa, naging napakalakas ang reaksyon ng publiko sa prank video niya sa kanyang ina, na pumalo sa 10 milyong views at nanguna sa top trending videos noong 2021. Marami rin siyang ginagawa na challenges, prank at life vlogs kasama ang kapatid na si Mona at magulang. Dahil sa sipag at creativity niya, tila kahit anong i-upload ni Ivana mga travel vlog, kahibangan moments, or kwentong buhay siguradong papatok sa masa. Noong 2021, kinilala pa ng Google Philippines ang tagumpay ni Ivana sa YouTube. Muling kinumpirma na muli siyang top YouTube content creator sa bansa para sa ikalawang taon sa sunod-sunod. Sa katunayan, umabot na siya sa humigit kumulang 14.5 milyong subscribers hanggang sa taong 2021. Ito ang patunay na nasungkit niya ang pamumuno sa online na plataporma batang artista na dati nagnanais lang sumikat, ngayon nangunguna bilang vlogger. Dahil sa patuloy na tagumpay ni Ivana, ngayon, 2025, isa na siya sa top YouTubers ng Pilipinas. Ayon sa datos ng Spiralytics, siya ang ikalawang pinakamaraming subscribed Filipino YouTube channel na may tinatayang 19.4 milyong subscribers, kasunod lamang ni Raffy Tulfo. Hindi lang siya artista at vlogger, maging modelo rin siya ng mga big brands. Isa na rito ang Jeg Jeans dahil sa kanyang glamorong imahe. Personal na kilala si Ivana sa pagiging down-to-earth. Ipinapakita niya sa mga videos niya ang kanyang lifestyle at personalidad na nakaka-relate sa masa. Dahil dito maraming bata at millennials ang nai-inspire na tuparin ang sarili nilang mga pangarap. Bukod sa pagiging YouTuber, pinasimulan din ni Ivana ang sarili niyang negosyo sa skincare na pinamumunuan niya bilang CEO. Habang patuloy na lumalawak ang impluensya niya sa social media, tinututukan niya rin ang pagnenegosyo at iba pang proyekto. Madalas ding makita si Ivana sa mga interviews at events, kaya mabilis siyang nagsilbing influencer sa kabataan. Sa susunod na mga taon, tiyak na patuloy nating makikita si Ivana sa harap ng camera, maging bilang actress, vlogger, or entrepreneur na nagbibigay inspiration sa susunod na henerasyon. Alam mo, habang sinusulat ko ang kwento ni Ivana Alawi, isang bagay talaga ang tumatak sa akin. Hindi mo kailangang ipanganak na sikat o mayaman para umangat sa buhay. Si Ivana, kahit lumaki siya sa magandang buhay sa Bahrain, dumaan pa rin sa matitinding pagsubok, broken family, financial struggles, rejection sa showbiz. Maraming beses siyang tinanggihan pero hindi siya sumuko. Ibig sabihin, hindi hadlang ang hirap o kabiguan para abutin ang mga pangarap. Minsan iniisip natin na ang mga sikat at successful ay parang laging destined na maging ganoon. Pero ang hindi alam ng marami, bago sila makarating doon, madaming pawis, iyak, at sakripisyo ang inabot nila. Gaya ni Ivana, hindi siya naging instant star. Ang daming beses siyang natalo sa auditions, na-reject, at kinailangan pang humanap ng ibang paraan para ipakita ang talent niya. At alam mo kung ano ang pinakamalaking aral dito. Hanapin mo kung saan ka bagay at saan ka magiging masaya. Si Ivana, kahit na artista siya, nakita niya na mas malaki ang connection niya sa tao bilang vlogger. Doon siya naging totoo, doon siya nag-share ng buhay nila, doon siya naging mas malapit sa tao, at doon din siya mas nagtagumpay. May mga tao na sinasabi, kasi maganda siya kaya sumikat. Totoo, maganda si Ivana. Pero hindi lang yon ang dahilan. Kung hindi siya masipag gumawa ng content, kung hindi siya matiyagang mag-edit ng videos, kung hindi siya totoo sa camera, hindi rin siya aangat. Hindi lang ganda o talento ang puhunan, kundi sipag, diskarte at sincerity. Matutunan din natin kay Ivana ang value ng family. Kahit gaano siya ka-busy, makikita mo sa vlogs niya na inuuna niya pa rin ang pamilya niya, lalo na si Mama Alawi at mga kapatid niya. Hindi siya nakakalimot sa pinanggalingan niya.
Sa dulo, ang success story ni Ivana Alawi ay hindi lang kwento ng isang magandang babae na sumikat. Ito ay kwento ng isang babae na lumaban, nagtrabaho ng husto, nanatiling humble, at patuloy na nagbibigay inspirasyon. Kaya kung ikaw nanonood ngayon, feeling mo ordinaryo ka lang, or feeling mo natatalo ka ng mga pangyayari, isip mo si Ivana. Ordinaryo rin siya noon, pero naging extraordinary dahil hindi siya tumigil mangarap. Pwedeng-pwede rin mangyari sa'yo yon. Basta may pangarap ka, may tiwala ka sa sarili mo, at handa kang magsipag, walang imposible. Hanggang dito na lang ang kwento ni Ivana Alawi mula sa kanyang kabataan hanggang sa kasikatan. Kung nagustuhan nyo itong video, paki-like na at share, at syempre mag-subscribe kayo dito sa channel para suportahan ang pagsasalaysay ng iba pang nakaka-inspirasyong buhay. Ngayon, sasagutin na lang namin ang tanong. Sino sa mga sikat na personalidad ang gusto nyong makita natin sa susunod na episode? Sabihin nyo lang sa comment section kung sino ang gusto nyong i-feature at bakit excited kaming mabasa ang mga kwento at opinyon nyo. Muli, salamat sa panonood at hanggang sa muli. Keep chasing your dreams, sama-sama tayong mangarap at magtagumpay.